May tanong sa akin, Morning Boss Rai, ask ko lang po kung magkaka-record ba ako sa NBI o sa pagkuha ko ng police clearance kung hindi ako nakabayad sa OLA. Gusto ko po kasing magtrabaho. Salamat po sa sagot. Arit, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin natin kung magkakaroon ho ba tayo ng record sa NBI at saka po sa ating police clearance kung hindi pa lamang po tayo nakakabayad ng ating nahiram dito sa mga online lending apps. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pa utang, yung maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So ang inyong katanungan is kung magkaka-record po ba sa NBI o sa pagkuha ng police clearance kung hindi nakabayad sa OLA kasi gusto niyo pong magkaroon ng trabaho. Unang-una po, ito sasabihin ko sa inyo, hindi ho dahilan yung hindi pa lamang po natin pagkakabayad sa mga OLA or sa ating utang na magkaroon tayo ng record sa NBI or sa police clearance. But hindi ko sinasabing wag niyong bayaran. Okay? Kasi obligasyon natin 'yan. Kailangan po talaga natin yung bayaran. Now, dahil nga sabi nyo, kasi gusto nyo magtrabaho, malamang yun ho yung dahilan, kaya gusto nyo kumuha ng NBI at saka po ng police clearance. So, ito po yan. Ang lumalabas lamang po or nagmamarka sa NBI at saka po sa police clearance is yung napatunayan sa hukuman. Ibig sabihin, naging guilty po. Doon sa estafa po tsaka sa BP22. Okay. Ano po ba estafa? Ang estafa po, ito po is yung panluloko at panlilinlang. Ito po yung sinasabi ng kalimitan ng mga OLA na Article 315. Totoo yun, Article 315. Yung panluloko at panlilinlang. Pero, hindi ho pinaparusahan doon yung hindi pagbabayad ng utang. Okay? Kasi po dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, lagi nilang panakot, pag hindi ka nakabayad, sasampahan ka ng kasong estafa. Hindi po. Okay? Magkakaroon ho kayo ng kasong estafa. Okay? Pag napatunayan po na may panluloko at panlilinlang, ano po ba yun? For example po, manghihiram kayo sa mga OLA at alam nyo sa sarili ninyo na hindi kayo makakapasa. So, ang ginawa po ninyo, may binago kayo, may tinamper kayo. Okay? Nagbigay kayo ng maling information. Nagbigay kayo ng mga maling documentation. Okay, yun po, pagkaya na patunayan po sa hukuman, ay, naku po, may probability po na kayo ay masampahan ng kasong estafa. Now, ito po may nagtanong, paano nyo malalaman kung totoo, kung mali yung ibinigay sa inyong information, hindi nyo naman kilala yung tao. Okay, ito po. Kasi po itong mga bugo katabusadong online lending apps, hindi nagkakandak ng credit investigation yan. Hindi nagbe-verify yan. Unlike dun sa mga traditional lending, financing banks, and yung iba pong mga online lending apps na gumagawa po ng kanilang KYC. Okay? May credit investigation, may verification at may evaluation. Okay? Actually, pagka ginawa kasi yun, hindi na tayo makakarating doon sa pagsasampa ng kasong estafa kasi madidecline na kagad yun eh. Okay? Now, let's say lumusot. Kung lumusot yun, merong may mas malalim na na pamamaraan. Na which is hindi ko po pwedeng sabihin dito kasi syempre baka magaya na, kumbaga gawin naman ng mga masasamang loob yan. Okay, may paraan po kami para malaman namin na may panluloko at panlilinlang. Okay, kaya wag niyo hong gagawin yan kasi pag kayo napatunayan, ang parusa po niyan, may kulong yan. Gusto niyo ho ba sa halagang ganito makulong pa kayo? Di ba? Na lang tayo, manghiram na lang mo tayo sa tamang pamamaraan. Wag na ho natin gawin yung yung ginagawa nitong mga OLA farmers na yan. Di ba? Kasi hindi ho tama yung ganun eh. Kasi katwiran nung iba, hinaharas ako niyang mga yan eh. O di kaya hinaharas yung ibang mga tao, babawian ko lang. Hindi pwedeng ganun. May batas tayo di ba? May hukuman tayo na dapat sila po ang nagdi-decide niyan.
Hindi ho tayo na na mismong mga nanghiram ang gagawa ng sarili nating desisyon o kumbaga sariling parusa sa kanila. Hindi po. May husgado ho tayo, may korte. Kaya nga meron tayong di ba, batas na sinusunod. Kasi kung kumbaga parusahan natin sila, kumbaga ifa-farm natin sila, di ba? Parang ganun din hong ginagawa natin, di ba? Sila nangaharas, nangwawalang yan, nanloloko. Tayo naman niloloko rin natin sila eh. Di ba? So anong pinagkaiba nyo? Di po ba? Wag ho natin gawin yung pagpa-farm na yan kasi hindi ho tama sa mata ng tao at sa mata ho ng Diyos. Okay? Gawin ho natin yung tamang pamamaraan po ng pangungutang. Now, pagka tayo nakahiram, well, it's our responsibility to return it back. Bayaran po natin. Diba? Kasi mga namuhunan din naman yan. Yes, napapahiram tayo dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, no? Di wag tayo manghiram dyan sa mga yan. Diba? Manghiram tayo doon sa mga traditional na lending, financing at banks na tama yung pamamaraan ng pagpapautang, tama yung termino, tama yung amortization, unlike dito sa mga bugo katabusadong online lending apps. 'Di ba? Mali na yung ina-advertise. Hindi pa sinasabi yung the truth in lending act which is batas. 'Di ba? Kasi importante na fully disclose doon sa nanghihiram yung kanyang obligasyon. 'Di ba? Tapos mo lokohan pa imbis na 30 days, 7 days lang. Which is yan ang kalimitan na ginagawa ng mga bugo katabusadong online lending apps, yung mga illegal na yan. No? Doon po sa nagpadala ng katanungan na yan, hindi ho magre-reflect sa NBI nyo yan or sa police clearance ninyo kung wala naman pong napatunayan sa korte na kayo ay nag-commit ng estafa. Okay? Meron pa hong isa, yung BP22, yun naman po is pagpapatalbog ng cheque. So, wala naman ho tayong ini-issue cheque sa mga bugo katapusadong online lending apps, di po ba? Kaya tayo kung nakahiram ho tayo dyan sa mga yan, well, it's our obligation to return the favor. Kumbaga, yung nahiram natin sa kanila, may kasama nga ang interest yun. Now, yung interest mo, may mga nagtatanong din, ano po ba yung tamang interest? Okay. By April 1 po, malapit na yon, no? Ang ceiling on interest rate po is 12% na lamang po, hindi na 15 12% na lamang po per month. Okay? Yun lamang po yung kabuuang interest na dapat sinisingil po sa atin. Regardless yan kung online yan or traditional yan. Pagka yan is 10,000 pababa. At hindi po lalagpas sa 4 months. Now, may additional yan na 5% na penalty per month kada lalagpas po tayo sa due date. Okay? Yun po yung legal. Sa ngayon, yun lamang pong 10,000 pababa ang may ceiling. Bukod doon, wala pa. Okay? And it will take effect by April 1. Okay po? Sana po maliwanag yun. Now, doon po sa usaping magkaka-record ba sa NBI at sa police clearance, hindi ho yan. Pagka po, utang lamang po na hindi pa nababayaran. Okay? Maganda nga ho sa inyo. Gusto nyo magtrabaho. Diba? Para makapag-provide tayo dun sa ating mga mahal sa buhay, sa sarili rin natin. At syempre, makabayad po tayo dun sa mga nahiram natin. Kasi it's our obligation na bayaran po yung ating mga nahiram. Regardless yan kung sa mga OLA, sa traditional lending, financing, and banks. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.